So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, bibigyan ko kayo ng top 5 affordable 5G smartphone under 10,000 pesos na pwede nyo ma-purchase ngayong bare months. So tara, check natin. So ayan, for today's content, another top 5 na naman tayo, and this time ang itatakil natin or yung focus natin is yung mga mura at bagsak presyo na mga 5G smartphone. Again, ang ating segment is under 10,000 pesos na pwede nyo pong makonsider na mga the best 5G smartphone out there ngayon dito sa Philippine market. At kung interested kayo makuha ng mga mura at bagsak presyo lang, itong mga 5G smartphones na to, nandito sa View Products. I-click nyo lang tong View Products natin, mariredirect kayo sa mura at bagsak presyo ng mga 5G smartphone. Again, sobrang layo po ng mga SRP neto dito sa ating online or sa ating View Products. Kasi pag bibili kayo sa View Products natin, meron pong up to 1,000 pesos off na voucher ang pwede nyo pong makuha upon checkout dito sa ating video. So number 5 sa ating listahan ay ang Xiaomi Redmi 15 5G. So itong smartphone na to ay very affordable, under 10,000 pesos. Biro yung mga SRP niya is 8,000 pesos for the 4GB 128. And ito ang mga ka-J-Vlog, let's expect pag bibili kayo ng mga affordable 5G talaga ngayon, usually ang RAM nila nagre-range lang talaga sa 4GB to 6GB of RAM and 120GB of internal storage. I think wala akong nakikitang 5G na 64. 128 naman ang the best option, pero the RAM, expect nyo na medyo mabababa yan. Pero bumawi naman sa mga ibang specifications, and several times ko naman na nag-game test ang mga 5G smartphones na to. And so far so good, even mga 4G chips, even mga 4GB of RAM lang naman ang mga ino-offer nila. So yun nga, ang magandang balita sa Xiaomi Redmi 15 5G, ang SRP niya is 8K, pero sa online mga idol, nakuha ko lang to ng 7,000 pesos or mas mababa pa pag clinic nyo tong View Products natin, dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. So usually 6 to 7,000 pesos for a 5G smartphone ay super duper affordable naman siya, di ba? When it comes to specification, 6.9 inches, Full HD+, 1080p resolution, 144Hz screen refresh rate, Android 15 with HyperOS 2, and sa chipset, medyo bago to nakikita ko ngayon sa market, even sa 5G segment ng mga budget, is Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3. 6nm po ang sukat niya. Octa-core CPU, 2.3 GHz, and Adreno 619 po siya. Dual rear camera system with 50 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. Pagdating sa battery, napakalaki. 7,000 mAh na removable battery with 33 watt fast charging. So the reason kung bakit top 5 ang aking ang Xiaomi Redmi 15 5G, kung bakit maganda siya consider, unang-una battery. Biruin mo 5G na nga, tapos 7K pa ang battery niya. So yan ang talamak ngayon sa Xiaomi, nagbibigay sila ng ng very generous na battery capacity sa mga murang halaga na smartphone, including the Xiaomi Redmi 15 5G. Hindi lang yun, malaki rin ang display, fast charging pa siya. At of course, the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3, when it comes sa kanyang GPU, binase natin siya. So far, so good naman din ang GPU niya when it comes sa budget segment. It can handle naman ng mga heavy games, or it can handle games naman, kaya stay tuned lang sa ating game test ito sa smartphone na to dahil binili na rin natin siya. Number 4 sa ating listahan is etong, siya na yung pumalit sa very famous noong June, July, August na Samsung Galaxy A16 5G. Wala na po tayo nabibili niyan ngayon sa online. Pero let's hope magka-stock ulit. Pero ito na talaga pumalit, the A17 5G. So ang SRP neto mga J-Vlog, pag bibili nyo to sa mall, is nasa 10,500 for the 4GB 128 and 13,590 for the 8GB 256. Pero magandang balita mga idol sa online, dito sa official store ni Samsung, of course dito sa ating View Products, mura lang ang A17 5G, nasa around 9,000 pesos lang siya for the 4GB 128 and 12,000 pesos for the 8GB 256. I know medyo pa siya, mahal pa yung 256 niya, pero pasok siya sa segment natin for the 4GB 128. Again, tulad na sinabi ko sa inyo, usually yan talaga nakikita natin, 4GB of RAM. So 4GB 128 sa 9,000
plus siya ngayon sa online, pero pag clinic nyo tong view products natin, baka possible makuha nyo ng 8,000 pesos itong Samsung Galaxy A17 5G. Pinakamalupit sa A17 5G is of course mga idol, yung kanyang gorgeous Super AMOLED display. So when it comes sa display ng A17 5G and A16 5G, wala po silang pinagkaiba, kaya masasabi ko na maganda talaga ang A17 5G when it comes sa display, dahil meron tayo ditong A17 LTE, ganun din ang display niyan, wala rin naman silang pinagkaiba. So 6.7, sad part lang is notch display, di pa rin naka-move on si Samsung when it comes sa notch display when it comes sa A10 series nila. Ang maganda doon yung protection niya is Corning Gorilla Glass Victus protection and 90Hz screen refresh rate siya. So is out of the box, ito talamak to sa Samsung, syempre Android 15 with One UI version 7. And when it comes sa longevity ng software update, nandyan yan. Matagal nyo po magagamit ang A17 5G. When it comes sa chipset niya, I think wala nang MediaTek chipset. I think wala nang makitang MediaTek chipset neto. So, Exynos 1330 siya. Kasi yung A16 5G, naguluhan din ako nung una niyan. May two variants pala siya. MediaTek Dimensity 6300 and Exynos din. Pero dito is Exynos lang siya. Sinearch ko rin siya thoroughly. And even sa, ibang platform, wala tayong nakikitang option ng MediaTek. So, Exynos 1330 with Mali G68 MP2. So, when it comes sa GPU niya, sobrang solid kasi, syempre, mas mataas yan sa G57 na nakikita rin natin usually sa mga ibang 5G smartphones or 4G smartphones. So, yun, when it comes sa performance, is tingnan natin. Kasi bibili rin naman tayo ng A17 5G soon. Bumili muna tayo ng A17 LTE. Pero, yun, okay naman yung chipset niya. Pero nung maraming nagiging skeptical sa Exynos chipset, okay naman yung Exynos as long as okay naman yung Exynos so far din sa mga ibang smartphone ng Samsung na na-try ko. Hindi naman sila mabagal at okay naman yung performance nila sa gaming. The camera is superb, 50 megapixel main, ultra wide, meron siya 8 megapixel at 5 megapixel macro lens. Pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging. So the reason kung bakit top 5 din sa akin ang A17 5G kung pasok siya, dahil yan sa kanyang gorgeous Super AMOLED display. Yun na yun eh. Na-try ko na yan sa A17 5 LTE, A16 5G, and A16 4G. Very superb po ang Super AMOLED display. Again, yan ang pina-advantage niya sa mga ibang competitors niya. Dahil usually sa mga ibang competitors niya is AMOLED, OLED, hindi Super AMOLED. And yung mga ibang 5G nga ngayon na i-flex natin dito sa ating video, usually ang kanilang display is IPS. So, syempre, yung mga ibang consumers like me, isa ako sa mga consumer na top priority ko when buying a smartphone is display. I like AMOLED display talaga so bad. Kumbaga, usually karamihan ng mga kinikip ko na mga entry-level smartphone is naka-AMOLED or OLED. Ito pa nga Super AMOLED. Kinip ko yung A16 5G ko at ginawa ko siyang daily driver ng I think 1 month. And syempre, nag-transition tayo sa A17, kaya magbabago ngayon tayo ulit ng daily driver natin. Pero so far, so good when it comes sa A16. And dito sa A17, asahan nyo na maganda rin ang performance nito. Number 3 sa ating listahan is, of course, Transsion naman mga idol, the Infinix Hot 60 5G Plus. So, itong smartphone na to ay bagong labas lang to and soon bibili rin tayo ng device na to. Around 8,000 pesos siya, pero napaka-solid dito. Alam nyo naman ang Transsion, very generous yan when it comes sa RAM at ROM. Meron yan dito. 8GB 256 po ang ma-offer nito. Itong pinakamataas na RAM at ROM dito sa ating top 5. So, top 3 siya for me. Kaya, yon 8,000 pesos siya, pero dito sa online, there's a possibility na makuha nyo siya ng 6 to 7,000 pesos. Pag dito kayo bumili sa ating view products kasi may special voucher yan, di ba? Napakamura po. 6.7 inches, HD plus 720p resolution. So, syempre, even Transsion need to cost cut. So, dito nag-cost cut sila sa display, pero generous sila sa RAM at ROM. Sa akin, mas okay yon. Mas maganda yung mayroong mataas sa RAM at ROM. And I think the HD plus 720p resolution is okay naman yan kasi HD pa rin yan, di ba? So, HD plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate naman itong device na to. So, sa OS, Android 15 siya with XOS 15. Sa chipset, medyo level up, MediaTek Dimensity 7020. So, goodbye tayo sa karamihan ng 6300 na Dimensity. Ito, 7020, 6 nanometer. When it comes sa GPU niya, is IMG BXM po siya. 60 megapixel main and 8 megapixel front-facing camera. Pagdating sa battery, meron siyang 5200 mAh na removable battery with 18 watt fast charging. So, the reason kung bakit nasa top
5 or nasa lista ko ng top 5 ang Infinix Hot 60 5G Plus is of course yung RAM at ROM. Napaka-solid. Bihira lang tayo makakita ng RAM ng 8GB for a 5G affordable smartphone. 256 pa, di ba? So solid ang RAM at ROM. The chipset is superb, malakas din yan, Dimensity 7020. And when it comes sa kanyang display, yan lang ang konti tayo nag-cost cut and even the fast charging rate. Mataas din naman ang battery niya. So far so good naman tayo sa Infinix Hot 60 5G Plus. Napakamura na 5G smartphone today. Number 2 sa ating listahan is yung pinaka-the best din na 5G smartphone na na-try ko nung early 2025, the Poco M7 Pro, di ba? Ang SRP nito is above 10,000. So 11,000 siya for the 8GB 256, 12,000 for the 12GB 256. Pero itong magandang balita dito sa ating view products, pwede niyo makuha ng 9,000 or even below pa ng 9,000 pesos ang 8GB 256 ng Poco M7 Pro. Tapos yung 12GB 256, there's a possibility na makuha niyo to ng 10,000 pesos. So napakasulit na 5G smartphone. And ako nung nabili ko to around 8,000 plus. Kaya super duper affordable. So there's a possibility na ganyan din niya siya makuha. Depende na lang of course sa offer ng online and of course sa ating voucher. So yun, kaya pinasok ko siya sa ating under 10,000 pesos kasi sa online is ganyan yung price niya. Pero sa SRP, there's a possibility ayan nga, mahal talaga siya. Kaya dito lang kayo bibili sa ating view products. Meron siyang 6.67 inches AMOLED display, Full HD Plus 1080p resolution with 120Hz screen refresh rate. Napaka-solid ng nits of brightness niya, 2100 maximum of nits of brightness. Android 14 siya out of the box, pero syempre pwede ito ma-update sa Android 15 with HyperOS 2. Sa chipset is the MediaTek Dimensity 7025 Ultra. Meron siyang 50 megapixel main, 20 megapixel front-facing camera. Meron siyang dual steer speakers, in-display fingerprint scanner, napaka-solid, 5,110 mAh na removable battery with 45-watt fast charging. So as you can see, when it comes sa specification ng Poco M7 Pro, napakasulit. Ang sulit na sulit dyan, bihira lang tayo makakita ng affordable 5G smartphone with in-display fingerprint scanner, AMOLED display, reasonable chipset, MediaTek 7000 series. Kaya ito nasa listahan ko ng ng top 5, mga number 2 siya dahil sobrang solid at mura netong Poco M7 Pro. Number 1 sa ating listahan, ito ang pinaka-solid, pinaka-mabenta na 5G smartphone today, the Samsung Galaxy A06 5G. So, napaka-solid na itong device na to. Dahil super duper affordable lang itong device na to. Grabe, gumawa to ng ingay sa analytics ko. Napakabenta po ng A06 5G. Sobrang mura, biruin mo. There's a possibility na makuha nyo to ng 4,000 or even below 4K pag nagse-sale or pag nasa good mood ang Samsung. Pero ngayon sa online, nasa 4,700 na lang siya. Apply mo pa yung voucher natin, ay, napakamura talaga. Biruin mo 5G, brand new, sealed, not activated, 4,000. Eh talagang mapapabili ka talaga ng A06 5G. So yun nga, ang presyo talaga nito or original price niya nung lumabas to ng early 2025 is 8,000 pesos for the 4GB 128. Half the price na po siya ngayon mga ka-J-Vlog, kaya ang dami po talagang nagkaka-interest ang A06 5G. To be honest, hindi ko akalain na makakabili tayo or makakabili ang mga consumers ng 4,000 pesos na 5G device, di ba? Usually, pwede ka makabili ng mga ganyan pag second hand, yung mga nabogbog na. Pero to brand new, brand new, labas talaga. So sa screen is 6.7 inches, PLS LCD display with a resolution of HD plus 720p at naka 90Hz screen refresh rate po itong device na to. So sa OS is Android 15 with One UI version 7. And syempre, pag kilala nyo yung Samsung Matic, ma-update to sa Android 16 or even Android 17, di ba? Sa chipset is the MediaTek Dimensity 6300, 2.4 GHz, Mali G57 MC2 ang GPU, 50 megapixel main camera and 8 megapixel front-facing camera, 5,000 mAh na removable battery with 25-watt fast charging. So again, pag bibili kayo ng Samsung, wala pong charger, asahan nyo na yan.
So marami pa rin ako nakikitang nagrereklamo na walang charger. Yes, talaga naman dapat may charger. Kasi yan ang isang basic na kailangan mo sa isang smartphone na tinanggal ni Samsung. Pero no worries, meron naman po tayong mare-recommend sa inyo na mga murang third-party charger like Anker, Romos, Ugreen. Ilalagay ko rin po yan sa ating view products. Kung naghanap kayo ng mga sobrang murang mga charger around 300, pwede kayo makabili. Huwag na kayo bibili ng mga brand ng Samsung, brand ng Apple, kasi mga 1,000 yan, 1, 2, mga 800, mahal. Yan lang kayo sa 300 kasi ako, gamit ko usually ito. Pakita ko sa inyo, ito. Romos, 30 watts. I think nasa 300 pesos lang yan, di ba? So, ganyan lang ngayon mga ka-J-Vlog. Bibili kayo ng mga third-party original charger. Safe naman po mag-charge yan. So, again mga ka-J-Vlog, the reason kung bakit top 1 ang A06 5G sa akin, kahit na mas magaganda pang specs ng mga nasa top 2, top 3, or top 4, dahil po sa affordability. Marami rin kasing mga consumers ngayon when buying a smartphone, the main priority is of course the price. Kaya yan ang top priority rin natin when making content is kung magkano lang ba pwedeng makuha ng mga consumers yan. Kasi syempre, presyo ang top priority ng most ng consumers dito sa Philippines. Kaya nung nagmura ang A06 5G, ang dami pong bumili niyan. Sobrang solid. And yes, when it comes sa performance, nakaka-handle din naman po yan ng mga games. Nakapaglaro tayo ng ML, COD, and even Genshin Impact sa lowest settings. Pero may iba nagrereklamo na medyo sluggish ang A06 5G. Siguro, for me, when ako nung ginamit ko naman siya, hindi naman siya sluggish. And when it comes sa casual things, okay rin naman po ang smartphone na to. Huwag nyo na pong isipin ang mga extended RAM na yan, hindi po totoo yan. Hindi po talaga nakakatulong ng malaki yan kahit na iba, extended RAM up to 8GB pero naglalag pa rin or ano pa rin sila when it comes to opening of apps, ganun pa rin, di ba? So again mga J-Vlog, 4GB of RAM for 120GB sa price sa 4,000 pesos is for me napakasulit din naman. So kung interested kayo bumili ng A06 5G sa murang halaga, again sa mall, makukuha nyo to ng 8K, pero sa online dito sa ating View Products, 4,000 pesos, pwede nyo makuha ang A06 5G ngayong sale po, ngayong October. So hopefully mga ka-J-Vlog, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo, ang top 5 5G smartphones natin. Siyempre, ang mga ibang consumers natin, bibili na ng future-proof na connectivity at talagang mas prefer na nila ang 5G kasi iba gagamitin talaga pang matagalan ng device nila. So hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayong bumili ng mura na 5G smartphone.